umaga po ay nais ko po kayong dalhin sa isang talata at buksan po natin ang ating mga Biblia. Kung meron po tayong dalang Bible, ay ating pong basahin sa Juan Kapitulo 14, chapter 14 ng ating mga Biblia. Sa talatang 27 po, ay nais ko pong talakayin natin ang subject or ang paksa patungkol po sa kapayapaan. So nais ko pong bigyan ito ng malaliman na pag-aaral at isang tinatawag na hihimayin natin ang paksang ito. Dahil alam po natin, sa panahon natin, napapansin niyo po ba, ay masyadong gumugulo ang ating panahon. Tama po ba? Tuwing umaga pag ako gigising, ang nakikita ko po yung datos po ng kung ilan na ang namatay. Napansin niyo po ba, pag gising niyo sa umaga, ang bubulagta sa atin ay ilan na yung namatay. So yun kaagad ang balita, no? Ilan na yung namatay, ilan yung nahuli, ilan yung sumuko. At hindi lang yun, yung kaguluhan, hindi lang po sa panlabas, maging sa panloob ng ating buhay, ay marami rin pong mga tinatawag na kaguluhan. So ang kaguluhan po ay hindi lang po yung panlabas na nakikita ng ating mata, ito rin po ay nangyayari sa ating kalooban. Meron pong tinatawag na turmoil or unrest sa isang kaisipan, sa isang puso, sa isang emosyon. So ito pong usapin ng kapayapaan ay hindi lang po ito usapin ng tinatawag na concern ng isang bansa. O alam natin, napakahalagang usapin ito dahil sa iba-ibang bansa ngayon ay masyado pong grabe po yung mga terrorism, no? Yung biglang sasabog yung bomba, bigla na lang magkakaroon ng maraming mga namatay. So sa iba't ibang dako po, ay widespread po ang tinatawag na pangamba o takot. At tayo mga Kristiyano, ay ano po bang pwede nating panghawakan? At ano po ba yung dapat nating tingnan kapag pinag-uusapan po natin yung kapayapaan? At dito po sa ating pag-aaralan ay ating pong titingnan ang 4 na susi sa kapayapaan. 4 na susi sa kapayapaan. Paano natin ito mararanasan sa kabila ng maraming kaguluhan? Paano natin paano ito magkakaroon ng katuparan sa ating mga buhay sa kabila ng mga maraming gulo na nangyayari? At paano rin natin ito mapapayaman o mapapaunlad sa ating buhay? So ito po yung mga bagay na ating titingnan sa ating babasahin na teksto. Juan Kapitulo 14, tingnan po natin sa talatang 27, ito po yung sinasabi ni Jesus. Si Jesus po ang nagwika, "Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Ang binibigay ko ay hindi katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag mabalisa ang inyong puso ni mangamba." Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. O Diyos, salamat po muli. Alam ko na gagamitin po ang paksang ito, ang salitang ito, upang lalo pa naming maunawaan, magkaroon kami ng praktikal na pag-unawa at spiritual na pag-intindi ng mga bagay patungkol sa salitang ito. O Diyos, patuloy niyo pong gamitin ang iyong lingkod. Hawakan niyo po ang kanyang labi. Hawakan niyo ang kanyang kaisipan. Upang lahat ng mga bagay na mamutawi sa kanyang labi ay pawang salita na nanggagaling sa iyo. At kung may mga bagay na malalabas sa kanyang bibig na hindi para sa inyo, ay iiwas niyo po siya. Bantayan niyo ang kanyang dila na bawat kataga, bawat letra ay mga salita lamang naggaling sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So meron po tayong 4 na susi ng kapayapaan. Now, pag pinag-usapan po natin ang kapayapaan, ito po ay hindi ito absence of problems. Gusto ko lang pong bigyan ng din ito. Hindi po ito yung wala kang problema o wala kang nararanasan na mga bagay na turmoil or unrest sa iyong buhay. It's not an absence of problem. Ang kapayapaan po sa Bible ay in the midst of the problem, the presence of God is always active. So hindi ito na kawalan ng problema,
Ito ay mayroong problema, mayroong kaguluhan, pero naandoon ang presensya ng Diyos. So ibig sabihin, kapag meron tayong mga problema o mga unrest, it doesn't mean wala kang kapayapaan. Ulitin ko po, hindi ibig sabihin na mayroon kang mga problemang kinakaharap at may mga unrest, ibig sabihin wala ka ng peace. Ulitin ko po, hindi porke may problema kang kinakaharap, mayroon kang unrest, o mayroon kang mga bagay na agam-agam o pangamba, ay wala ng kapayapaan. Hindi po. Ang kapayapaan po ay in the midst of the problem, the presence of God is there working with you. Gumagalaw, kumikilos ang presensya ng Diyos. Kaya ang kapayapaan po is equivalent po nito ay presensya ng Diyos. When we talk about the presence of God, we talk about the peace of God. Hindi ito hiwalay. Kapag ang tinutukoy sa Biblia ay kapayapaan, yung presensya ng Diyos at yung kaloob ng kanyang kapayapaan, hindi po magkahiwalay, magkasama po yan. Kaya ang tawag po dyan sa Hebrew word ay shalom. S-H-A-L-O-M. Ang Hebrew word na shalom, Jehovah Shalom, God is my peace. Ibig sabihin po nito, the presence of God is working in my life in the midst of my problems and situations. Ibig sabihin, nakaharap ako sa mga sitwasyon na hindi maganda. Marahil kayo ngayon ay nandito at mayroon kayong karamdaman. Mayroon sugat sa emosyon. Marahil mayroon kayong dinaramdam. Mayroon kayong mga dalahin sa iyong buhay na hanggang ngayon ay walang katuparan. Ibig sabihin, mayroon kayong ganong sitwasyon, subalit sa kabila ng sitwasyon na yon, ang presensya ng Diyos ay nandiyan, kumikilos, at binabantayan yung isip mo, yung puso mo, para hindi ka madurog ng problema. Nandiyan ba kayo? Nandiyan yung mga sitwasyon, pero hindi hinahayaan ng Diyos na durugin ka. Na ikaw ay masiraan ng loob, na ikaw ay manlupaypay, na ikaw ay manghina. Ang Diyos ang nagbabantay. Siya yung tinatawag na guard. Nagbabantay. The God of peace. Ang nagbabantay sa pintuan ng ating isip. Sa pintuan ng ating puso. Kaya kahit ikaw ay dumaan sa malalim na tubig ng problema, hindi ka nalulunod doon sa problema dahil yung bantay sa iyong puso, yung bantay sa iyong isip ay nandoon palagi para hindi ka hayaang malugbok sa problema. Sabihin mo sa katabi mo, napakapalad mo. Ganun po ang shalom. Ang shalom po ay the presence of God. Yung presensya po ng Diyos. Gumagalaw, kumikilos. Now, yung presensya po ng Diyos, ang nagdadala ng kapayapaan. Kung nasaan ang presensya ng Diyos, naroon ang kapayapaan. Kaya nga po, napakaganda po na ugaliin natin na kung may pagtitipon, prayer meeting, Bible study, meron tayong cell group, merong worship, huwag tayong tamarin. Puntahan natin dahil nandun yung presensya ng Diyos. Gusto nyo bang magkaroon kayo ng palaging kapayapaan na hindi nawawala? Kung nasaan ang presensya ng Diyos, pumunta kayo. Doon kayo magbabad. Kasi pag nagbabad kayo doon sa mga lugar na kung nasaan ang presensya ng Diyos, yun po ang magbibigay ng shalom. Ang ibig sabihin ng shalom, contentment. Wala ka nang hinahanap. Meron kang kakontentuhan sa puso mo. Hindi mo na hinahanap yung, ay, kailangan ako na magkaroon ng bagong gadget. Kailangan magkaroon ako ng ganitong bagay o material. Hindi na. Once you are in the presence of God, you are complete and nothing is lacking in your life. Walang kulang. Shalom. Ang ibig sabihin ng shalom, nothing is missing, everything is supplied inwardly. Lahat ay ibinigay sa panloob. Hindi ibig sabihin na mayroon kang mga bagay na nahawakan ng iyong kamay. It's not a tangible thing. Mga kapatid, shalom is not a tangible thing na kailangan mahawakan ko siya. Kailangan makita ko siya para masatisfy ako. No. Shalom is the intangible. Hindi nakikita,
hindi nahawakan, pero pag nandiyan sa kalooban mo yung presensya nakatira, you are complete. Kumpleto na. Masaya ka na. Kahit ang buhay nyo ay simple lang. Kahit wala kayong smart TV. Kahit wala kang gadget na napakamahal. Kahit wala kang coaching napakagara. Once you have the shalom of God, you are complete inside yourself. Kumpleto ka na. Now, there are 4 keys para maranasan natin yung kapayapaan ng Diyos. Una, yung salitang, ang sabi ni Jesus, ang kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. So ang una po, ang kapayapaan ay naisasalin. It is something imparted. Ito po ay naisasalin. Sabihin po natin, naisasalin. So ibig sabihin, para ito ay maisalin sa atin, dapat may magbigay nito. Outside of ourselves, there should be a source that should be imparted to us, na dapat mailipat, maisalin. Now, pag kayo po ay nais nyo pong magbigay ng isang bagay sa inyong anak, may 3 kaparaanan po, no, na ang isang pag-aari ay mapunta sa atin. Ito po ay narinig ko sa isang abogado. May 3 paraan para yung isang pag-aari ay mailipat sa iyo. Number 1 is through donation, pag ito ay dinonate. Number 2 is through deed of sale, pag ito'y binenta. Okay, so halimbawa, meron akong bahay at lupa at gusto kong ibigay kay Brother Edwin. So hindi ko kaano-ano si Brother Edwin. We have no relationship. Pero nagustuhan ko lang natuwa lang ako kay Brother Edwin. Gusto ko siyang bigyan ng bahay at lupa. So anong gagawin ko para si Brother Edwin ay makuha niya yung bahay at lupa? Gagawa ako ng deed of sale. Katunayan, na doon sa deed of sale, sasabihin ko sa kanya, Brother Edwin, sa bisa ng instrumentong ito, ng kasulatan, ang aking bahay na worth 4 million at yung aking bahay at lupa, sa bisa ng kasulatan nito, nililipat ko sa iyo. Merong deed of sale, notoryado yon. So yun isang paraan ng paglipat ng ari-arian. Deed of sale or donation. At yung pangatlo po ay mana. Sabihin natin mana. So how do you transfer ownership pag ikaw ay nagbibigay ng mana? Now, paano ba yung kapayapaan ibinigay sa atin? Ito ba ay binenta ni Jesus? No. Jesus hindi niya binenta yung kapayapaan sa atin. That is not for sale. Amen. Alam niyo kung ano yung paraan na ginamit ni Jesus para mailipat sa atin yung kapayapaan? Inheritance. Tama po ba? Tama po? Isinali niya, sabi niya, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo. Nung sinabi niya ito, he was about to leave this earth. He was about to have a departure. He was already in the stage of exit in this earth, going to the Father. At nung sinabi niya ito, ay ito yung naisip niyang legacy. Kung meron akong gustong iiwan na pamana sa inyo, kung meron akong gustong iiwan sa inyo na pamana, wala siyang ibang naisip kundi kapayapaan. Naisip niyo ba, bakit kapayapaan? Pwede naman niya sabihin sa mga apostoles niya, pag ako'y aalis na ako, iiwan ko sa inyo mga bahay at lupa. Pwede niya sabihin yun, bahay at lupa, marami kayong ari-ari na ibibigay. Hindi niya sinabi yon. Hindi niya sinabi na, ito yung mga ari-arian na ibibigay ko sa inyo. No. Of course, He can do that. Mayaman ng Diyos. Amen po ba? Kaya niyang ibigay lahat ng mga pag-aari. Dahil siya ang tunay na nagmamay-ari ng lahat. Pero ang ibinigay niya pong mana, pansinin po natin, ay ang mana ng kapayapaan. It's not material. Hindi material. Hindi po ito pera. Hindi ginto, hindi pilak. Ang iniwan niyang mana. Bakit? Sapagkat yung mga pilak, ginto, lupa, bahay, yan po ay pansamantala. Dito lamang po yan sa lupa. Amen? That is temporary. Yang sabi ni Jesus, hindi yan ang ibibigay ko sa inyo.
I will give you my peace. Sabi niya, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. So, ito pong kapayapaan ay something that is transferred, imparted. Now, ang tanong ko po sa inyo, kailan po kayo nakakuha ng kapayapaan kay Jesus? Kailan dumating ang kapayapaan sa inyo? Ha? Kailan dumating ang kapayapaan sa inyo? Nung tinanggap mo siya, tama po ba? Salvation. Initially, dumating yung kapayapaan in the act of surrender and acceptance. Initially, doon po natin naranasan yung peace. Na kung hindi pa kayo nakaranas ng peace of God, daw, yun po yung unang step. Isuko ang buhay, tanggapin siya. Bakit? Kasi pag hindi mo sinuko yung buhay mo at hindi mo siya tinanggap, initially, wala pong peace na mangyayari sa buhay natin. Amen? Amen po ba? Kasi yung peace, hindi po nanggagaling sa atin in our own initiative. Hindi yan ang manggagaling sa yung sariling lakas o yung iyong sariling pagpupursige. It doesn't come from you. It has to be given to you. Amen. Kailangan ibigay, ipagkaloob. Hindi ito pwedeng makuha sa iyong sariling lakas o kakayanan. So, ang una pong bagay na mapapansin natin is this peace of God, this shalom, is something imparted. Ito po'y isinasalin, ipinagkakaloob. Natutuwa po ako sa ating gobyerno. Napaka-honest po ng ating presidente. Gusto niya talaga magkaroon ng long-lasting peace sa ating bansa. Nag-umpisa po siya ng initiative, magkaroon ng peace process. Gusto niyang kausapin yung mga Moro, yung mga Communist Party of the Philippines. Sabi niya, mag-usap-usap tayo. Magkaroon tayo ng usapin ng kapayapaan. Itigil muna yung ibaba yung mga armas. Ibaba yung mga armas. Nung sinabi niyang ibaba yung armas, biglang umatake yung kabilang puwersa at natigil yung usaping kapayapaan. Alam niyo po, sa initiative po ng tao, now listen carefully, gusto po natin magkaroon ng peace, but in our own initiative, it cannot be accomplished. Hindi po nagagawa ito. Na ang ginagamit lang natin yung ating sariling kakayanan at lakas. Marami na po ang nag-attempt na i-resolve lahat ng giyera sa mundo. Kaya nga po na-organize po yung United Nations. Kailan po na-organize yung United Nations? Kung nagbabasa kayo ng history. Kailan? Ang United Nations ay naitatag para matigilan na ang giyera. Maalis na yung pag-aaway-away ng mga bansa. Pero alam niyo po ba, after naitatag po yung United Nations, mas maraming giyera ang nangyari sa buong mundo. Hindi kayang pigilan ng UN ang giyera. Nandiyan ba kayo? Hindi kayang pigilan ng pamahalaan ang mga giyera, ang mga sigalot sa isang bansa. Alam niyo kung bakit? Peace cannot be achieved through human initiative. Ulitin ko po, ang kapayapaan ay hindi kailanman nagkakaroon ng katuparan sa pagpupursigi at kakayanan ng tao. Ang kapayapaan, mga kapatid, ay tanging Jehovah Shalom lang ang makapagbibigay. Palapakan natin ng Panginoon. Amen. Kaya napakailap po ng kapayapaan. Bakit? Wala po iyan sa kakayanan ng tao. Ang isang tao, para magkaroon ng kapayapaan, kailangan muna niyang magkaroon ng pagsuko ng buhay niya kay Jesus. He has to surrender his life. Only then peace will start. Doon lang po mag-uumpisa ang kapayapaan. Pero hanggat hindi niya inaisusuko yung kanyang buhay, hindi niya tinatanggap si Jesus, walang kapayapaan na mangyayari. No peace will happen. Kahit anong klaseng pagpupursige natin, hindi magkakaroon ng katuparan ang kapayapaan. So,
paano nagsisimula ang kapayapaan? It is something that is given, imparted only by Jehovah Shalom. Siya lang po ang makapagkakaloob dito. Siya lang po ang makapagbibigay dito. So, ito po yung unang punto ng kapayapaan. Pangalawa, ang kapayapaan ay libre. Walang bayad. Ang sabi ni Jesus, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay, ibinibigay ko sa inyo. Hindi niya sinabing binibenta. Peace is not for sale. Peace is something that is given without any obligation on our part. It is a free gift. Libre po siya. Walang bayad. Pero yung libreng binibigay niya, ang katapat nito ay buhay niya. Kasi bago nagkaroon ng kapayapaan sa krus, kailangan niya munang pagdusahan. He has to suffer. Kailangan na siya ay latiguhin, siya ay masaktan ang kanyang katawan. Lahat ng pahirap ay kanyang papasanin bago nagkaroon ng kapayapaan sa krus. Kasi ang nagdala ng kapayapaan ay ang pagkamatay niya sa krus. Amen po ba? So it involves his own life. Yung buhay niya mismo ang binigay niya para maibigay niya ng libre ang kapayapaan. At ito po ay bunga ng banal na espiritu. Peace is a product of the Holy Spirit. Ang isang tao, kahit anong klaseng pagdidisiplina niya sa kanyang sarili, on his own strength, he can never achieve peace. Subukan nyo, kung kayo ay kahit anong klaseng mental exercise ang gawin natin. Halimbawa, sa pagtulog na lang, pag sa gabi, sige, ako'y matutulog ng mahimbing, lahat ng mga problema hindi ko iisipin, para makatulog ako ng mahimbing, magbibilang ako ng mga tupa. Ilang tupa ang dapat kong bilhin. I will count ships. I will count ships. Pero nabilang niya na yung maraming ship, hindi pa rin siya nakakatulog ng mahimbing. Hindi kailangan magbilang ng ship. He has to what? Acknowledge the shepherd. Amen? Amen. You see, you cannot exercise peace in your mind. Hindi po ito, it is not a mental gymnastics na kailangan ay sanayin mo yung isip mo para magkaroon ng peace. No. This is not something that we manufacture with our own mind and strength. Ang kapayapaan ni Jesus ay dumadaloy lamang kapag ang Espiritu Santo ay nanahan sa puso mo at sa puso ko. Palapakan natin ng Panginoon. It settles in. It settles in when the Holy Spirit is dwelling inside you. Kaya nga po, hindi po gamot yung tranquilizer. Marami po kasi, akala nila ay ang gamot para magkaroon ng peace of mind, makatulog ng mahimbing, ay bibili ka lang ng tranquilizer or any drug that will cause you to sleep well. No, hindi mo kailangan ng tranquilizer, mga kapatid. Hindi mo kailangan ng drugs para magkaroon ka ng peace of mind. Ang kailangan mo lang is Jehovah Shalom through the power of the Holy Spirit dwelling inside of you. Mahimbing na ang tulog mo. Now, bakit maraming naaakit sa ecstasy? Bakit maraming naaakit sa mga droga? Bakit ang Pilipinas ay naging isang kanlungan ng mga drug lords? Bakit maraming tao nalulong sa droga? Bakit? Alam niyo kung bakit? They are looking for something inside them that will give them complete calmness of mind, tranquility, rest, undisturbed mind. Yun po ang pinaka-aim nila. But sad to say, ang mga taong ito are looking at the wrong source of peace. Mali ang pinagkukunan nila ng peace. They don't know
na kung alam lang nila, if they know that only apart from a relationship, apart from surrender, apart from absolute surrender upon the Lordship of Jesus Christ, there is no peace. Kung alam lang nila yon, magiging drug-free ang Pilipinas. Now, I tell you this, nakakatulong ba ang drug rehabilitation? Nakakatulong po siya. But it is not a permanent solution. Kasi pwede siyang ma-rehabilitate, pero after a week, after a month, babalik uli siya. There are cases na temporarily na-rehabilitate siya, pero nagkakaroon ulit siya ng later on ay bumabalik. You know the permanent solution for drug addiction? Jesus. Amen. Amen. Palapakan natin ng Lord. Amen. Jesus. At sino ang magdadala ng Jesus sa mga drug addicts? It's not the government. Ang solusyon sa problema sa drugs dito sa bansa, alam niyo kung saan makukuha ang solusyon? Sa church, tayo. Ngayon, nagtatanong tayo, bakit dumadami ang mga drug addict? Ang tanong ko, may ginagawa ka ba, kapatid? Are you sharing the gospel? Bakit ganito ang ating bansa? Biglang dumadami yung mga bilang ng mga drug-related problems. Bakit? The problem is the church is not doing its job. Hindi natin ginagawa yung trabaho natin. But if we are going to be active in sharing the gospel, if we are active in sharing Jesus, naku, baka magulat tayo. Darating ang araw, yung datos ng drug problems, zero na sa bansa natin. Amen? Huwag nating iaasas kay Pangulong Duterte. He is doing his job, but the church has a job to do, which is more important than the job of the president. Alam niyo ba ang trabaho natin mas importante kaysa sa trabaho ng presidente? Bakit? Ang dinadala natin ay yung gospel na magdadala sa kanila sa permanenteng solusyon sa problema nila. Not only in this earth, but in the life to come. Kaya napakahalaga po na ang laban kontra sa droga, ay nasa kamay po ng mga Kristiyano ang solusyon. So we have the peace is something imparted. Peace is something that is free, libre, pinagkakalob ni Jesus. Now, pangatlo, medyo baka mag-overtime po ako. Mayroon pa tayong dalawa. Pangatlo po, ang kapayapaan po ay hindi worldly resource. The peace of God is not a worldly resource. Hindi po siya makamundong pamamaraan. Ang sabi ni Jesus, ang binibigay ko ay hindi katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. So ang sanlibutan, ang mundo ay nagbibigay rin pala ng peace. Pero ang tawag ko dito ay false peace. Hindi ito totoong kapayapaan. Nagbibigay sila ng peace, but that is just temporary. Pag marami kang pera, may kapayapaan ka. Pag malaki ang bank account mo, may kapayapaan ka. Pero pag nawala na yung pera, nawala na yung malaking bank account, wala na yung peace. So, ang peace ng mundo ay based on circumstances. Kung ano yung sitwasyon. Kapag maganda, may kapayapaan. Pag wala, walang kapayapaan. Pag may dinadalang malaking pera sa bahay, may malaking income, may kapayapaan. Pero pag walang income, walang kita, walang peace. Hindi po ganun ang peace of God. Ang peace of God ay sa kabila ng kawalan, sa kabila ng kakulangan, nandun ang kapayapaan sa puso mo. Hindi nawawala. Amen? Hindi nawawala. Kahit magkaroon ng kakulangan sa pananalapi, sa material, hindi nakukulangan ng kapayapaan sa puso. Bakit? That is the shalom. The presence of God dwelling inside your heart. Giving you what? Rest. Giving you tranquility. Giving you undisturbed thinking, undisturbed mind. You know, these things are more than money, more than silver or gold. Higit pa ito sa salapi, mga kapatid. I would rather pipiliin ko na magkaroon ako ng kokonti na may kapayapaan kaysa napakaraming bagay ako sa mundo pero walang kapayapaan.
You see, we have to return back to the mindset of a simple living. Kailangan ibalik uli natin yung, ano ba yung simpleng buhay? Ano ba yung simple? What is simple living, mga kapatid? Simple living is this. Ito, pakinggan natin. Ang simpleng pamumuhay, ang sabi ni Paul kay Timothy, if you have, kung meron kang damit, meron kang matitirahan, that is already contentment. Amen? Amen? Kung may damit ka, may matitirahan ka, you have to be contented. Contentment plus godliness is gain, sabi ni Paul. Pero ang napapansin natin ngayon, hindi po nakokontento kahit mga Kristiyano. Sumasabay tayo sa agos ng kultura ng mundo. Ang sabi ng mundo, para maging masaya ka, dapat magkaroon ka ng maraming ganitong material na bagay. Hindi po. Hindi ho tayo umaayon sa kultura ng mundo. Tayo mga Kristiyano, iba ang kultura natin. Ang kultura natin ay simpleng buhay. Mayroon akong Kristo, may Jesus, may bahay, may kinikita, masaya na ako. Palapakan natin ng Panginoon. Amen? Masaya na ako. That is simple living. Pag hindi tayo simple living, doon tayo nagkakaroon ng maraming takot. Maraming pangamba. Sino ba ang maraming pangamba at takot? Yung mga taong sobra-sobra ang pera. Yun yung maraming takot. Hindi makatulog. Nagbabantay palagi sa stock market. Ay, teka muna. Kailangan hindi bumagsak itong manufacturing sector. Dapat hindi bumagsak itong retail and wholesale. Binabantayan nila bawat kilos ng market sa stock market. Nangangamba sila kahit dahil isang pagbagsak lang ng isang commodity sa stock market, maapektuhan na yung kita nila. Kaya wala silang kapayapaan. So purihin ng Diyos, purihin ng Panginoon. Hindi man tayo stockholder tayo ng langit. Palapakan natin na amen. Amen. Praise God. Na pang-apat po, ang kapayapaan ay maaring mahadlangan. So nabanggit ko po, ang kapayapaan ay naisasalin, something imparted. Ito ay libre. Ito ay hindi makamundo, ang kapayapaan na binibigay ng Diyos. Pang-apat, ang kapayapaan ay maaaring mahadlangan. In what way? Ang sabi ni Jesus, binibigay ko ay hindi katulad ng mundo, hindi katulad ng sanlibutan, huwag mabalisa ang inyong puso ni mangamba. So, dalawang bagay lang po ang maghahadlang sa kapayapaan. Una, yung pagkabalisa. Yung masyado tayong nakafocus doon sa ating mga pinagkakaabalahan na hanap buhay. Masyadong over-focus. Sabi ni Jesus, huwag tayong maging katulad ng mga hintil. Ang mga hintil ay walang kinikilalang Diyos. Ang kanilang focus lamang ay temporal. Yung anong makakain, anong kikitain, anong mayroon na, anong makukuha nila. They are focused so much on their income, on their occupation, on their daily needs. Yun po yung mga hentil. They are just focused on the needs. Kailangan magkaroon ako ng ganito, kailangan magkaroon ng ganito. They are so much focused on getting things. Pagkuha. Kaya ang bunga po nito ay pagkabalisa. Pangamba. Pero tayo mga Kristiyano, ano ang sabi ni Jesus sa Matthew 6:33? Huwag kayong maging katulad ng mga hintil. Abalang-abala sila sa mga bagay na gusto nilang makuha. Pero tayo mga Kristiyano, sabi ni Jesus, ay but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yun po ang solusyon sa kabalisahan. Huwag kang mabalisa, anong dapat mong gawin? Unahin mo ang kaharian ng Diyos. Kasi ang peace of God, ang equivalent ng peace of God is the presence of God. If you seek first the presence of God, then you will always have the peace of God. The peace of God will settle in your heart, your mind, kapag palagi mong inuuna yung presensya ng Diyos. Kaya nga po, ang ating motive, mga kapatid,
dapat palagi nating hahanapin palagi, nasaan ba ang presensya ng Diyos? Nasaan ba? O, kung may prayer meeting, punta ako doon. Bible study, punta ako doon. Worship service, punta ako doon. Hinahanap natin yung presensya. Yun ang mahalaga sa atin. Where the presence of God is, there is the peace of God. Nandun yung kapayapaan. Kaya, gusto nyo ba ng kapayapaan? Sino rito ang may gusto ng kapayapaan? Okay, so, ito po yung 4 na susi. Una, it has to be imparted. The source, the giver, should impart this to you. It's not you who can impart this to yourself. Number 2, ito ay libre, a gift that is given. And number 3, ito ay hindi makamundo. Ang pang-4, ito ay hindi dapat mahadlangan ng ating worry, ng ating pangamba. Tayo pong lahat ay yumuko. Tayo po'y pumikit pansamantala. Bless you, Lord. We give you praise. Nais ko po kayong hamunin ngayong umaga, mga kapatid. Totoo po talaga na ang mundo ay pagulo na ng pagulo. We are living in the most turbulent times in history. As what the Bible says, sa mga huling araw, ay mas madadagdagan ng kaguluhan sa ating paligid. Subalit, napakaganda ng sinabi ni Jesus, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Hindi katulad ng kapayapaan ng mundo. Ang kapayapaan ay ibinibigay ko sa iyo. Siya lang po ang nagsabi nito. Bago siya umalis sa mundo, sabi niya, iniiwan ko sa iyo. At siya'y babalik na muli sa kanyang pangalawang pagbabalik. At sabi niya, huwag kayong mangamba, huwag kayong matakot. Marami na akong naihandang mansyon sa aking kaharian. At pagbalik ko, ay isasama ko kayo. Para kung nasaan ako, ay naandun din kayo. Mga kapatid, yun po ang ating tinitingnan sa hinaharap. We are looking for that blessed hope. Yung pagbabalik ng Panginoon na kung saan isasama niya tayo. Kung nasaan siya, naroon din tayo. Yun po ang dapat na pinakamithiin ng ating puso. Hindi ho tayo maninirahan sa mundong ito. Ang mundong ito, ang sabi sa Biblia, ay lilipas, mawawala. Ito ay gugunawin ng apoy. Subalit lahat ng nagsisipagsunod sa kalooban ng Diyos ay mananatili magpasawalang hanggan. Tayo po ang mga hinirang ng Diyos. Tayo po ang mga tinawag ng Diyos. At nais niyo po na tayo ay mapuspos ng kapayapaan. Ngayong umaga habang nakayuko po tayo nakapikit, meron po ba dito sa inyo? Marahil nandito kayo sa umagang ito at may isang bagay kang katanungan sa iyong sarili. Sinasabi mo, bakit hindi ko makita ang kapayapaan sa buhay ko? Meron naman akong pera, meron akong may mga bagay akong hawak sa aking buhay, subalit wala akong permanenteng kapayapaan. Kapatid, kung narito ka at ikaw yung tinutukoy ko, you want to surrender your life to Jesus, marahil ikaw ay balisa, punong-puno ng pangamba, ikaw ay parang takot, hindi ka nagkakaroon ng tranquility of mind, palaging tuliro, palaging ikaw ay ang iyong isipan ay palaging naglalakbay sa hangin. Hindi mo makita ang kapayapaan. Nais kitang tulungan na pwede mong makita ang kapayapaan. At ito ay nasa persona ng ating Panginoong Jesus. Kung ikaw ay susuko at tatanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, ang prinsipe ng kapayapaan ay maghahari sa iyong puso. Kung ikaw man ay narito ngayon, na marahil ikaw ay nasa likod, nasa gilid, nasa harap, at nais mong isuko ang iyong buhay, you want to experience the peace of God in your life, itaas mo ang iyong kanang kamay. Meron po ba dito na nais mong maranasan ang kapayapaan ng Diyos? Narito ka, and for the first time, ay gusto mong isuko ang iyong buhay kay Jesus. Itaas mo ang iyong kanang kamay. Meron po ba dito? Huwag po tayong mahiya. Tayo-tayo lang po ang nandito. If you are here for the first time at nais mong isuko ang iyong buhay
kay Jesus, itaas mo ang iyong kamay. Meron po ba dito? Now, kung ikaw ay Kristiyano, marahil Kristiyano ka at hindi mo maranasan ang permanent peace sa iyong buhay, parang on and off yung kapayapaan. Minsan may kapayapaan, minsan mayroon, minsan wala. And you want the presence of God to settle in your heart. Manatili yung presensya ng Diyos para ang peace of God, the shalom of God, will be with you 24 hours a day. Nice nyo bang maranasan ito? If you are here today, at parang on and off yung peace, hindi siya permanente, itaas mo yung kamay. Itaas mo yung kanang kamay. Even if you are a Christian, at on and off yung kapayapaan sa buhay mo. Minsan naka-on, minsan naka-off. But you really have not experienced the permanent peace of God, the shalom of God. Itaas mo yung kamay. If you are here. Okay, meron po ba? So lahat po ay nakaranas. Sige po, magsipagtayo po tayong lahat. Gusto ko pong dalhin kayo sa presensya ng Diyos. The peace of God can only be experienced in the presence of God. Sa presensya ng Diyos. How many of you here wants to have more of God's presence? Pakitaas ang kamay, want more of God's presence. Hindi kayo kontento sa presensya ng Diyos na nararamdaman nyo ngayon. Gusto nyo pang madagdagan yung presence of God sa buhay nyo. Pakitaas ang kamay, please. Okay. Now, I will be praying for all these hands lifted up. You want God's presence na madagdag sa iyong buhay. You want God's presence to dwell permanently. The presence of God giving you the peace of God every day, 24/7. Raise up your hands. We are going to pray. We are going to pray. We will be allowing God's presence to come upon you in a greater measure. Mas maraming in terms of quantity, the presence of God will just come to you. Now, be ready right now. Receive. Oh God, ang mga kamay na ito na nakataas, Lord, they are wanting you, wanting more of your presence. They want Jehovah Shalom. Nais po nilang maranasan ang Jehovah Shalom, the God my peace, the peace of God, the God of peace. Lord, as they are raising up their hands, by the count of 3, I will be counting 1, 2, 3. And when I say, let the presence of God increase, receive it by faith in Jesus' name. 1, 2, 3. Let the presence of God increase. Let the presence of God increase. Let the presence of God increase. Yes, the presence of God increase in your life. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. And let your presence now come, Holy Spirit. Jehovah Shalom, come. Jehovah Shalom, come. Jehovah Shalom, come. Oh, habang nakataas yung mga kamay na yan, the presence and power of the Holy Spirit is now working, dwelling, settling in your mind, your soul, your emotions. Hallelujah. Thank you, Lord. We bless you. Receive this shalom. Receive this shalom. Receive this shalom. The peace of God. Let it rain. Let it rain. Let it rain in your heart. In Jesus' name. And all God's people say, Amen. Amen. Amen.